Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beach. Ayan, for today's video guys is nandito tayo sa Compostela. Bali kahapon pa kami dito nila Papa Beach. Sinama namin si Pinsoy para iwas sawayin doon, mabawas-bawasan. Walang sawayin na marami si Christian. So dinala natin si Pinsoy. Kasi siya po yung nagli-leader magpunta ng Sapa. At yun, kaya nandito pa po kami sa Compostela dahil kahapon sadyang ano po talaga yung schedule ko pong magpunta dito kay Jing. Kahit naglaban na po si Jing, ako po yung nag-ayos ng mga nilaban niya kasi kung saan-saan lang po nakalagay, oo, nakasampay pero dikit-dikit. So mabuti na lang kahapon na medyo mabuti yung panahon, mainit, so binuhaghag ko. Kaya yun, yung iba natuyo, yung iba hindi, tapos nailigpit ko na. So ibabalik na lang natin doon sa kahon na hindi ko pa na ibalik, na ngayon naman po yung oras is alas 6:30. Ako pa lang po yung nagigising, maginaw po yung panahon. Na dapat sana uuwi kami kanina. Plano namin umuwi kaninang madaling araw, mga sabihin natin alas 4:30 or alas 5. So nagkaroon naman po ng anunsyo, kaya ayun, suspended po yung klase dahil may bagyo na namang paparating. Red alert po dito sa Cebu. So sa katunayan nga, ayan, makulimlim po yung langit or yung panahon, kaya nasasabi ko malamig yung umaga ngayon na yan, na meron po tayong daladalang kape. Lumabas muna tayo dahil natutulog pa sila, ako pa lang po yung nagigising. So ayun nga, habang pupunta po kami dito, siguro mga alas 9 po kami umalis doon sa amin, sa sugod ni Papa Beach, na medyo din makulimlim po yung panahon. Na ngayon Lunes dapat may practice po yung dalawa, si Sansan at saka si Preslin, na naging suspended naman dahil sa ayun, merong bagyong paparating. Suspended po 24, 25, so bali 24 na ngayon Lunes. At yun, parang kampante tayong hindi umuwi kaagad-agad dahil wala silang practice, wala tayong problemahin. At saka sana dapat sa uling ngayon ng mga module, tapos kukuha naman po ng bago. Yun nga, na anunsyo, suspended. So naging kampante po tayo, kaya hindi po tayo pa ngayon parang nag-aatubiling mag-asikaso na umuwi, dahil ano pa, maaga pa, medyo makulimlim na, parang yun nga, sabi 24 hours daw yung yung ulan, sabi kasi red alert. Pero dito hindi pa naman umulan, iwan ko lang kung doon sa sugod kasi hindi pare-pareho yung lugar, may maulan, may hindi. Kasi kahapon nga umalis kami doon sa sugod, makulimlim ganito. Pagdating namin banda Carmen na, mainit hanggang dito sa Compostela. Kaya nga nakapagpatuyo tayo sa mga nilabhan ni Jing. Meron naman pong mga labhan pa si Jing na nakita ko na ilinagay ko na sa washing machine, pero hindi naman po marami, siguro mga 5 piraso pa lang. At ayun nga, linggo kahapon, papunta kami po dito. Sabi ko kay Papa Beach, daan muna tayo sa Land Bank munisipyo ng Katmon kasi titingnan ko po yung ATM ko kung may laman na. So yun, nag-inquire po ako sa Land Bank. Natingnan ko may laman na po, yung ATM ko. So syempre natingnan ko na inquire, may laman na. Nung magwi-withdraw na po ako, withdraw na. Tapos confirm, syempre confirm, magre-release na po yung pera. Parang tahimik yung machine, walang ingay. Tapos syempre pag
pag na processing na po kung mag-withdraw ka, walang lumabas na pera, naging 0-0. So type na naman po ako para mag-withdraw. Diretso na lang withdraw, hindi ko na binalance inquire kasi alam ko naman na may hilaman na po. Ang nangyari po, withdraw agad ako, withdraw na naman, wala pa rin nilabas na pera, nagbalik 0-0. Sabi ko baka walang laman yung machine, so lipat pa ako sa 7-Eleven. Ang ginawa ko doon sa 7-Eleven, nag-withdraw kaagad ako, bali withdraw kaagad yung tinype ko kasi alam ko naman na may laman. Wala pa rin nilabas na pera. Sabi ko bakit ganun? So naisipan kong i-inquire uli. Pag-inquire ko uli guys, yung laman po ng ng ATM ko 20.75. So ibig sabihin 20 pesos na lang. Sabi ko wala naman nalabas na pera doon sa land bank machine. Bakit ganun? Ba't naubos? Ba't ganito na lang po yung laman? So pero parang hindi ako kinabahan. Sabi ko bakit ganun? Anong nangyari? Di wala lang akong imik. Pero bumalik ako doon sa cashier sa 7-Eleven. Tinanong ko, Miss, kanina nag-inquire ako, may laman po yung ATM ko. Tapos mag-withdraw po ako, walang lumabas na pera o kahit resibo. Tapos in-inquire ko, wala nang laman. Meron namang laman 20 pesos, 20.75 ganun. Sabi niya, may apps ka? Sabi ko, meron akong apps pero hindi ko ginagamit. Sabi ko sabi niya nga, tingnan mo ko sa apps mo, baka meron di. Sabi ko, yun po napaisip, papunta naman po kami ng Compostela dahil si Jing naman po nagawa ng apps ko ng Metrobank, pero hindi ko ginagamit yan, hindi ko talaga ginagamit. Sabi ko, papatingin ko na lang kay Jing. Sana magpapagasolina kami ni Papa Beats. Wala po akong nagawa, hindi pa ako nakapagpagasolina. Buti na lang meron pa si Papa Beats na ipit-ipit na 200. Yun po yung ipinagasolina niya. So pagdating namin dito, sabi ko, Jing, nag-inquire po ako, tapos mayroon ng laman ng ATM ko, nang mag-withdraw ako, walang lumabas na pera. Tapos nang i-balance ko, 20 pesos na lang po yung naiwan. Sabi ko, tingnan mo nga sa apps. Pero hindi namin ginalaw yung apps ko dahil meron pong kakaibang yung pinaka-password ko. Hindi na yung password ko. So hindi na namin ginalaw. Sabi ni Jing, password mo ba ito 5? Hindi. Alam ko naman kung 5 hindi. 5 wag mo na lang yung galawin. So hindi namin ginalaw yung apps. Tapos meron po akong chinat po na kung naranasan na ba niya yung ganito. Chinat ko si Chandria. Sabi ko, Mimi, nag-inquire po ako, tapos nag-inquire po ako sa land bank, tapos meron na pong laman, withdraw na sana ako, 2 attempt withdraw, walang lumabas. Tapos lipat pa ako sa 7-Eleven, ganun pa rin po yung nangyari. Nung in-inquire ko uli, yun, 20 pesos na lang po yung Sabi niya, magpunta daw pa ako sa land bank opisina kasi makikita daw yun sa sa system. I-report mo. Hindi naman tayo makapag-report kahapon dahil linggo, sarado, kahit na yung Metrobank. Pero yun, iniisip ko, sabi ko, dadaan ako sa Metrobank, magtatanong ako sa guard kung paano ba nangyari ito. Sarado din sa Metrobank kahapon dyan sa sa Danau. So diretso na lang po kami dito kay Jing. So ayun, para talaga akong binuhusan ng ng mainit na tubig. Iniisip ko hanggang kagabi, iniisip ko hanggang ngayon, nakulang ako sa tulog. Iniisip ko, bakit nangyayari? Sana pumalik pa. Kung totoo naman po, i-report ko sa land bank, tapos sa Metrobank. Sabi ni Chandria, maibabalik din daw yun kasi makikita naman doon sa system. Sana po bumalik
Kaya nga po dyan guys, kung sino pong nakaranas nyo, comment naman po kayo dyan kung nakaranas po kayo ng ganyan, kung may ibabalik pa. Sayang po yung yung laman ng ATM ko. Ngayon ko lang po yun naranasan. Parang hindi naman po ako kinakabahan, naisip ko ngayon, bago po ako magpunta sa office, mag-inquire muna. Kasi sabi naman ni Jing din, babalik pa yun. Diba guys, pag magwi-withdraw ka, nauna naman po yung processing ng pera bago ilabas yung ATM. So ako, kinakancel ko talaga. Hindi naman ibig sabihin kung may sumunod sa akin na mag-withdraw, na siya lalabas, na siya po yung makakakuha. Ako na po yung mismo nagwi-withdraw. Bumabalik sa 00, tas attempt naman tayong mag-withdraw, ganun pa rin, 00, kinakancel ko po yung ATM ko. Siguro naman hindi po yun mangyayari na parang mahuhuli yung pera, na kinancel ko naman po yung card ko. Kasi pag yung natatandaan ko, pag nagwi-withdraw po ako, processing muna sa pira, maingay, ganun. Tapos lumalabas na po yung ATM natin. Yung sa akin kahapon, hindi talaga. Bumabalik 00, tapos hindi lumalabas yung ATM ko. So, kinakancel ko. Yun po yung nangyayari. Tapos nagtaka na lang po ako ng i-inquire. Wala nang laman. Kahit yung sobra na nadala, na naging 20 na lang, naging 20.75 po yung 75 po yung yung sobra. Parang ganun. So yun nga, sabi ko, ngayong Lunes na, pupunta kami ni Papa Bits ng Danau, kung ano po yung proseso. Sabi, i-report mo, kasi makikita naman yan sa sa system. Sa land bank po ako pupunta muna, kasi sasabihin naman po nila kung kailangan pang magpunta po sa Metrobank, kasi yung ATM ko Metrobank. Kaya nawalan po ako ng gana kahapon na mag-vlog, kasi hindi mawala sa isip ko na ganun po nangyari. Nawalan tuloy po ako ng pera. Na yun, meron po tayong dumating na parcel doon sa bahay. Wala po tayong naibayad, kasi yun nga po yung nangyari. Kampante naman po tayo na ganun. Meron po tayong makukuha. So wala tayong hawak na cash, kasi nga kampante tayo na meron tayong sahod na makukuha. Iyon pala, ganun po yung nangyayari. Nablangko po yung ko. Hindi naman po as in nablangko, 20 pesos na lang po yung naiwan. So sana po maayos ko ngayong araw, at sikasuhin ko yun. Parang lumuwag-luwag din yung isip ko, dahil yun nga, sabi ko uwi kami ngayong umaga ng maaga pa, kasi nga may practice yung dalawa. Ayun, nag-anunsyo naman na merong bagyong paparating, so hindi tayo nag-apura. Pupukusin natin po yung ATM ko. Guys, tulungan nyo naman po ako. Yan po yung problema ko. Kahapon pa, hindi po ako talaga mapakali. Hanggang sa ngayon, nung nagising po tayo ng umaga, hindi maalis sa isip ko yung nangyari sa ATM ko. Sayang po, sayang. Marami pong naghihintay na bayarin. Oh my gosh. Sana maayos ko, at sana mabalik ko. Ngayon, bago po kami magpunta ni Papa Bits doon sa Danau, kasi pa man yung bukas, alas 9 yata or alas 8. Yan po yung naging problema ko. Hindi na tayo ginanahan kahapon na maggawa ng content, kasi yun talaga yung iniisip ko.
Guys, comment naman po kayo dyan. Tulungan nyo po ako kung nangyari na po sa inyo yan. Sa may mga ATM po. Babalik pa ba? Yan po yung tanong ko. Sana naman maibalik pa. Sayang. Sayang naman. Pira na yun. Pira na yun. Naging bato pa. Kung ganyan naman, hindi na babalik sa akin, hindi na yan mabuti. Kung ganun. Hindi pala sa GCash nangyayari yung meron pong kumukuha ng pera. Pati pala sa bangko. Pati pala sa ATM. Kung baga mangyari yun na hindi na may balik yung laman ng ATM ko, guys. Yan po yung problema ko po ngayon. Parang lutang talaga ako sa kaiisip. Kagabi pa, pinipilit kong matulog. Pikit na pikit yung mata, pero yung isipan ko gising pa. Hanggang sa umalis naman si Jing kagabi, mga alas 8. Hanggang dumating po siya mga alas 11 siguro. Gising pa ako. Niisip ko talaga yung yung ATM ko kung ba't nangyari ng ganyan. Na yun pa lang po din nangyari. So, yun po yung nangyari sa akin kahapon. Na hanggang ngayon, parang hindi talaga lubos, hindi mawala sa isipan ko na ganun po yung nangyari. So, guys, tulungan nyo naman po ako. Comment po kayo kung sino po ang nakaranas po ng ganyan. Maibabalik pa ba? Or makukuha ko pa ba laman ng ATM ko? Wala. Ayan, nag-uumpisa na pong umumbon. Yan yung mga bata nagbabike, nakasombrero. Sombrero lang po sila nagbabike-bike. Kanina pa po sila pa balik-balik dito sa amin kasi hinahanap nila si Sia. Lalong-lalo na po yung kalaro ni Sia dito na yung pangalan din, yung tawag is Chea. Kanina pa dito, padaan ng padaan. Tinitingnan lang po ako, pero alam nilang wala si Sia, si Pinsoy lang. Tulog pa si Pinsoy. Yan, naka-sombrero po yung dalawang bata, nagbabike po sila. Man sa tapat na bahay dyan, meron na pong nakatira. Ayan po yung service nila. Meron na pong nakatira dyan. Parang kahapon lang, sabi ni Jing, kahapon lang daw lumipat. And guys, alis muna kami ni Papa Beats. Kasi kakasawin ko po yung ATM ko. Sana mabalik pa po. So ayan guys, hapon na. Ngayon ko lang po nadugtungan yung video ko na mulang umalis kami ni Papa Beats kaninang umaga papuntang Danau para sikasuhin yung ATM ko. Ayun, talagang naano po tayo dahil una ko na pinuntahan yung land bank kasi doon naman pa ako sa machine ng land bank sa Katmon ng NGO nagtransact. So doon po nawala yung laman ng ATM ko bago pa ako pumunta ng 7-Eleven. So ayun nga, pagpunta ko ng land bank kanina mga alas 9. So nakapasok po tayo doon. Medyo hindi pa medyo umaambon pa lang hanggang po na nabutan po kami ng malakas na ulan ni Papa Beats hanggang sa Makawi. Natuyo na lang po yung t-shirt natin dahil mga halos isang oras kalahati tayo sa loob ng land bank dahil marami na pong tao. So yun din po yung problema, yung nawala po yung amount ng ATM nila. Yun din po yung reklamo nila, hindi lang pala ako. So yun nga, marami po tayong fill upan doon na parang nahirapan po ako kung ano po yung ilalagay ko dahil napakamaliit, tas hindi ko po maintindihan na. So nagpapa-assist po tayo sa security guard na yun, natapos ko din po yun fill upan, tas balik na naman po ako doon sa pillar
ah, yun in-explain po sa akin na titingnan nila yung account ko doon, tapos binigyan po ako ng code number na halimbawa hindi pa bumalik ng 15 days 15 days pa guys yung hihintayin natin para bumalik po yung ano natin, laman ng ATM natin. So binigyan po ako ng code number na halimbawa pagka 15 days balik na ako doon pag hindi pa bumalik yung amount, at yun pinapabalik ako. Tapos may nagsuggest din na magpunta ka din po ng Metrobank dahil para po sila yung mag-cooperate, kasi yung ATM ko nga Metrobank, para daw sila yung mag-cooperate, Metrobank at saka Land Bank. So ganun pa rin po guys, pagpunta ko doon din maghihintay pa ako ng 15 days. Pag mag 15 days na hindi pa bumalik sa ATM ko yung laman, so yun, papapuntahin po ako sa Land Bank. So yun, talagang namumroblema po talaga ako guys, kasi biglang nawalan po tayo ng pera. Kahit maulan guys, pakiramdam po ng katawan ko is mainit. Sabi ko naman, para po akong natalo sa babalik pa naman po guys. Magandang balita naman, mababalik, pero matatagalan pa. Maghihintay pa tayo ng 15 days. Talagang po tayo napinding po guys yung yung kakaunting sahod natin sa YouTube na pa, kasi na timing daw na walang laman yung machine. So sabi inutang muna yung mo yung pera. Marami po naman po ako, ay nako, pero okay lang yun. Ang importante mababalik, pero matagal pa yung paghihintay. Bilang ko baka sa abot sa December 5. Wala ngayon November 24. 15 days. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31 ba tayo ngayon? 31. Ibig sabihin ng 31. 1, 2, 3, 4, 5. Abutin ng December guys. Oh my gosh. Ayun, nagumpisa na pong umulan dahil nga signal number 1 na po yung Visayas sa bagyong Barbina. Tapos yun, tinanong ako nila Christian saan kung uuwi na po ako. Sabi ko kung tumila yung ulan, uuwi kami. Ngayon naman medyo tumila na po yung ulan, pero umaambon pa. Baka pag biyahe namin doon sa unahan, pag-abot namin ng Carmen, Danau, as kanina malakas yung ulan sa Danau na kaninang umaga, hanggang sa papauwi na po kami mga mag-alas 11 na kami ni Papa Bits. Sinuong lang namin po yung ulan na yun, na nabasa yung jacket natin na orange. Si Papa Bits lang po yung pinag-raincoat natin, yung pink. Siya na lang po yung pinapag-raincoat ko, na ako naman is nandyan sa likod niya. Sinigurado ko lang po kung mababalik pa yung laman ng ATM ko. Yun nga, nagpunta po tayo ng Land Bank, pagkatapos Metrobank, na yun din po yung sabi, mag-iintay talaga ka ng 15 days bago pa maibalik po yung yung amount ng yung laman ng ATM natin. Oh my gosh. So yun, bukas na lang po tayo uwi dahil hapon na, yung oras alas 5:25 na. Magagabihan na po kami dahil pag magbiyahe, pinilit namin pong magbiyahe ngayon, kasama namin si Pinsoy. Abot po kami ngayon doon sa Sugod, na alam ko naman doon hanggang doon is maulan din. Mga alas 6 pasado, medyo maabutan po kami ng dilim. Delikado pong mag-drive kasi madulas po yung
yung daan, lalong-lalo na po sa Danau banda, maputik pa, madulas ngayon. So hindi pwedeng magpatakbo ng mabilis. So inday-inday lang po na biyahe na hanggang makaabot. At yun, signal number 1 po tayo. Tas wala naman po nating aapurahin kasi nasuspended na po yung klase, na hindi pa nga nagklaklase ng CIS or sa Katmon, hindi pa nagklaklase, suspended na 2 araw, 24-25. So suspended din yung practice nila Crislin Sansan. Tapos wala ding pang pagpasa ng module or pagbigay. Masasabi nating na suspended. So parang wala tayong aapurahin pag uwi. Yun lang iniisip ko, yung ATM natin. First time po nangyari ng ganun sa tinagal-tagal po na pag-withdraw natin. So timing lang siguro na walang laman ng machine. May sumunod naman sa atin, sabi nila, may sumunod sa iyo. Kung meron naman sumunod sa akin, pero wala talagang lumalabas na pera. Kasi kung meron, nauna, diba, nauna guys yung pag-processing. Nauna po, na-process na yung pag nag-transact ka ng ATM mo, tapos nag-confirm na kung magkano yung wini-withdraw mo. Mag-iingay yung machine, magpa-processing yung request mo na amount. Katapos nun, ilalabas yung ATM mo kaysa sa pera. Nauuna yung ATM mo paglabas, ATM card kaysa sa pera. So hindi ibig sabihin nun na nahuli yung pera paggawas. Nakakawaray tuloy tayo. Paglabas, kasi mas nauna yung ATM natin lumabas kaysa sa pera. Diba? Tapos kasunod nun, resibo. Iwala nagta-type tayo kung magkano po yung amount na tina-type natin, tapos bumabalik sa 0000, tapos confirm. So type na naman po ako, so ganun pa rin. Tapos yun, kinancel ko po yung card ko, kinancel. Tapos itrinangsak ko uli, tapos yun type, ganun pa rin. Sabi ko, ba't walang lumalabas? Kinancel ko yung card ko. Yun, lumipat nga tayo sa kabila, ganun pa rin. Tapos naisipan kong mag-inquire, wala nang laman yung naiwan. Yun nga, sabi ko sa intro ko na 20.75. Sabi ko, nasaan na yung laman ng ko? Pero parang kinabahan ako na hindi naman po kinakabahan na. Sabi ko, siguro lang, ganun, basta malakas po yung paniniwala ko na mababalik siguro. Tapos yun, papunta naman tayo dito kay Jing. Nagtanong ako kay Jing. Sabi naman ni Jing, mababalik pa yun. So yun, sabi naman ng iba, meron pa akong chinat, sabi, report ka doon sa Land Bank, tapos punta ka din sa Metrobank. Yun po yung ginawa natin guys kanina. Nagpaulan lang po tayo pagkasigurado na kung totoo may ibabalik pa yung laman ng ATM ko. Parang na ako guys, naturutruman na po akong mag-transact sa Land Bank. Pero wala naman na tayong choice kasi yung Metrobank naman is dito talaga lang sa Danau. Wala naman doon sa Katmon. Yung dalawa lang naman yung wini-withdraw natin. Kung walang, kasi minsan dinalagyan naman yung machine na walang laman. Tapos sa din sa 7-Eleven, ganun din, nilalagyan naman nila ng papel na walang laman. Ewan ko, nagkaano lang na timing lang siguro kahapon yung medyo malas natin, na malas tayo sa oras na yun, mga 9:00. So yun nga, habang bumibiyahe kami ni Papa Fitz papunta dito sa Compostela,
Parang lutang po ako. Paano na yan? Paano na yan? Bukas, meron at tayong parcel. Ganun. Anong ibabayad natin? Ay, naku. Baka siguro sabi ng land bank, ipunin mo yung pera mo. Sa December mo na lang kunin. Baka yun po yung strategy ng land bank sa ATM ko. Huwag mo nang kunin yung pera mo dahil mauubos yan. Hintayin na lang yung December dahil magpapasko na. Baka siguro inisip ng land bank. Oh my gosh. Tingnan nyo guys yung mata ko. Haggard yung mukha ko. Tapos yung mata ko parang klaro na ako lang sa tulog. Hindi talaga ako nakatulog sa kaiisip ng ATM ko. Parang napapanaginipan ko na lang po. Minsan napapanaginipan ko na okay na daw. Ganun. Basta marami pong pumapasok sa isipan natin. Natatawa pa ako doon sa loob ng land bank kasi first time ko talaga, hindi ko alam kung paano yung mga pasikot-sikot. Binigyan tayo ng form, fill upan ko daw ganito. Paano ang liliit ng letra, as in super maliliit. So tayo doon sa guard, pasist, mas pa yung guard sa akin, buta. Kinuha yung eyeglasses niya, tapos tinuro sa akin. Yan, dito ma'am, card holder, dito yung mo, savings number, tapos yung 10 digit mo, ganito, ganon. Tapos, kung anong branch ka nag-inquire, tapos, yun, kung saang machine ka nag-transact, ganon. Inano kasi marami pong nasikaso ko yung teller 5. Marami po siyang customer dahil meron din mga client pala na kumukuha ng card ng land bank, mga nagpagawa na marami pong nagki-claim puno po yung pero okay naman po yung palakad nila kasi iba po yung nagbi-verify, iba po yung nag-claim, tapos iba po yung nagreklamo. Ano ba yun? Basta ganun. Ay, nako. Na lang po tayo, na natututo na lang tayo sa mga ganitong mga gano'ng mga proseso pag nagkakaproblema talaga, na masasabi mo na lisod kaayo. Kung ikaw lang mag-isa, si Papa Bits hindi naman po pinapasok, mas hindi naman po alam ni Papa Bits kung ano po yung i-fill up doon. So ayun, sa guard na lang po tayo. Nagtatawa nga ako kasi pinagtatawanan po ako ng mga guard. Hindi naman po yung tawa na kasi doon muna ako sa guard, lumapit, sabi ko guard, meron lang po akong itatanong. Sabi nila, oh ma'am, bakit? Kapon nag-transact po ako doon sa Katmon Land Bank LGU, tapos in-inquire ko, may laman na, tapos magwi-withdraw na sana ako, withdraw ganito amount, walang lumabas na pera, walang lumabas. So kinancel ko yung card ko, tapos ibinalik, gano'n. Katapos ma'am ko, wala pa rin linabas na pera. Tapos lumipat ako sa 7-Eleven, ganun pa rin, walang lumabas din na pera. Tapos nagtanong po ako dun sa cashier ng 7-Eleven niya, ma'am, nag-inquire po ako kanina, may laman. Tapos ngayon walang lumabas na pera, nag-withdraw ko. Tapos in-inquire ko, ba't ganun na lang ang laman, wala pa naman akong nakukuha. Sabi niya, ma'am, sa mo, may apps ka kuno sa Metrobank, tingnan mo kuno, baka kasi marami sila ngayong mga processing kung ano ba yan. Tas sabi ko naman, yun nga, sabi ko si Jing nagawa ng apps ng Metrobank, pero hindi ko nagagamit po yan talaga, hindi ko nagagamit.
Sa isip ko naman, sige, papunta naman ako ngayon kay Jing, doon na lang po ako pupunta. So may nakita po na iba doon si Jing, yung bali password sana, meron na dating nakalagay doon, puti na lang. Nagtanong si Jing, sabi niya, password mo ba ito? Tiningnan ko, sabi ko hindi ko yan password. Sabi niya, i-resin mo. Niris ko, tapos in-apply ko na yung tinipe ko na yung yung pinaka-password ko sa app. Hindi na po mabuksan. Invalid na po yung naging password. So yun, hindi ko na lang pinilit. Sabi ko, wag na lang yan, baka mawala naman, baka na naman mablock yan. Sabi ko, mawala ng tuluyan yung laman ng ATM ko. Hayaan mo na lang yan, hintayin na lang kung bumalik, tas punta na lang ako doon sa sa Land Bank at sa Metrobank. Yun na lang sabi ko, hinayaan ko na lang yan, apps na yan. Kasi minsan nag-chat or nagti-text sa akin yung Metrobank, tapos meron naman pong nakalagay na wag replyin, fake yan. So hindi ko ni-reply. Yung ginagawa ko, dinidelete ko na lang. Isip-isip ko naman, wala naman ako magkalikot sa sa apps ko, dahil hindi ko nabubuksan nga, dahil yung yung password ko na invalid. Tapos minsan nabubuksan ko, nanghihipan ng 6 digit. Hindi ko naman nakikita yung 6 digit kung ibinabalik ko doon sa message. Nakikita ko doon yung pinaka-code, tas ino-online ko ulit yung apps ko, wala na, naiba, hindi nabubuksan. So yun, hinayaan ko na lang, hindi ko na ginagamit yung apps ko na Metrobank, kasi natatakot nga ako baka na naman po ma-hack, ganun. So binabasa ko naman na wag mag-reply kasi fake, scam. So ganun, hindi ko rini-reply. Yung ginagawa ko, dinidelete. Iisip ko talaga, wala naman po akong napindot na iba na doon sa sa machine, na kundi yung balancing inquiry, tapos yung savings, wala naman. Tapos yung amount, kung magkano yung libawa 5k lang, o wini-withdraw natin, ganun lang. Walang lumabas talaga. Magiging bato pa, kunti nga lang, magiging bato pa. Pero kahit kunti po lang yan, pinaghirapan ko rin yan. At saka para sa akin na po yun. hindi na po yan para sa kanila, kasi pinagkapalan ko yun ng mukha. Pinagkapalan ko po yung mukha, yung sahod ko, tapos magiging bato pa. Oh my gosh. Yun nga, parang hindi tayo mapakali. Yun po, para tayong lutang. Inisip na ba't nagkaganoon. Sabi pa nga nang narinig ko sa mga matatanda, pag nalalasing in the first time mangyari, umaambon na, umuulan na naman, tumatagos na naman po dito sa net. So ayun, tinatawa-tawa ko na lang, dinadaan ko na lang sa tawa. Tas nag-order si Jing ng mango float, tapos leche flan. Kaya ayun, kinakain na lang. Tapos pinapag-tiktok si Papa Beats. Maano na lang po tayo, tumatawa na lang. Makalimutan minsan. Di pa yung mga teenager na to, walang problema. Ayan, naglalaro sila kahit umaambon, babadminton. Si Pinsoy nandoon, tinawag ko, tutok-dutok do ng tinutok-dutok do yung, tingnan nyo,
ikaw wala kang bihisan, nandyan ka palagi sa labas, pasok na. Pag hunaw nga tut imo kamuta, mababalbag kaya na ang butaim. Mapapalo naman kita. Kaninang umaga, nandito yan sa labas. Papasok lang ng bahay na kung kakain na. Kahit saan natin si Pinsoy ilagay, talagang makakahanap siya ng ng kalaro. Yun, umalis lang po kami. Pagdating ko, nakakalat na doon sa loob. Kinalat yung envelope ni Sia. Inano ko kanina, niligpit kasi yung basahin ni Sia na iwan po dito, yun niligpit ko, linagay ko sa portfolio. Pagdating ko ngayon, nakakalat kasi meron po siyang barkada na nandito, iniwanan. So niligpit ko na naman mga papel, niligpit ko uli. Kahit po saan natin idala si Pinsoy, ganun talaga yung niya, yung aura niya. Magkakaroon tayo dito ng guitir. Nasa silong na ng kutsi yung bulan nila. Nakuha. Ayan, binibidyohan ko sila baka naman po may mag-comment siya na nagpaalam tayo na videohan natin sila. Actually po, mga estudyante po yan ni Jing, tapos alam nila na nag-vlog din po ako. Tapos natingnan na nila po ako na nandito ako na nag-vlog. At siguro hindi naman sila magagalit na nasama ko sila sa sa video. Kasi mga estudyante po yan ni Jing. At kilala din nila po ako, tas alam din nila po na nag-vlog po ako, guys. So yun lang po. So ayan. Guys, hanggang dito na lang po yung natin. Tawa-tawa lang po tayo, pero sa likod ng natin, meron po tayo hindi naman problema, pero sayang din So ayan po guys, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye bye muna. Papasok na po tayo dahil ayan, umaambon na, lumulusot na po yung ulan dito sa sanit. Bye bye po. Yun. Signal number 1 po yung Visayas sa bagyong Berbina. Sana hindi na po yan tumuloy. Matunaw na po yan kasi hindi pa nalilinis yung Danau. Mas lalo ngayong maputik dahil umulan. Bye bye po.